Kasi medyo unfair dito eh. Kasi sila lang yung na-videohan. At yung nire-react nila, hindi pinakita kung paano ba, bakit ba sila nagalit. Ano bang dahilan ng kanilang commotion dito. So wala yung root, wala yung ugat. Pag wala yung ugat, bakit ka lalaktaw dun sa puno? Ba? Ito puno na to eh. Napuno na sila. O parang merong other side of story. Merong kwento unrevealed. Diba? Kailangan mong pasukin yung ilalim yung kwento. Okay guys, para din sa mga hindi nakakaalam ay kailan lang no, kamakailan lang ay etong sila Rosmar no, ito po sila Rosmar, sila Rendon at iba pang mga kasama nila ay nagkaroon po ng issue dun sa Coron, Palawan no. I don't know exactly kung ano yung naging problema nila or issue, hindi ko na masyadong inalam po yan, pero yung naging reaction po nila doon sa isang I think government employee yon no, ay hindi talaga rin naging maganda. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin. Let's go! So yun nga mga tol, bago ang lahat, syempre play po muna natin kung ano yung makikita natin dito sa video. So dito 1PH signal no, balita, play natin. Pasensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami. Tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team at we will be better, babawi po kami. Nag-public apology na sina Rosmar at Rendon Labador matapos masangkot sa insidente ng panunugod sa isang staff ng Coron LGU. Nagalit kasi ang dalawang content creators matapos magbintangang hindi sincere at pang-content lang ang kanilang pagtulong sa mga taga-Coron. Isinusulong ngayon ang sangguniang bayan na iklarang persona non grata ang dalawa dahil dyan. Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad, pero kung tingin niyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Sana kung ito man po ay maging matutuloy, gusto ko pong hilingin sa inyo Mayor na sana bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa Coron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na ipapasyal ko po sila sa Coron para makita ko po sila maging masaya. So yun Mayor, maraming salamat po. Public apology naman ang demand ni Christian Bable sa isang pet crematorium na tinrato raw na parang basura ang namatay niyang aso. Una, late daw na kinuha ang kanyang pet. Pangalawa, hindi man lang daw inasikaso ng maayos ang patay niyang aso. Wala pang komento ang pet crematorium sa demand ng aktor. Okay guys, parang bakit may nahalo lang doon na pet? Ano ba yun? No, parang hindi yata kasama sa pen na. Wait lang. Na sobrahan ba sa cut yung video? Public apology naman ang demand ni Christian Bable sa isang pet crematorium na tinrato raw na parang basura ang namatay niyang aso. Una, late daw na kinuha ang kanyang pet. Pangalawa, parang ibang usapan yata yun guys. So, ngayon pa man, yung pinag-uusapan po natin, medyo, syempre kung totoo yun, no? Yung mga sinabi po nila, isa po dun yung sinabi ni Rendon, no? May balak siyang ipasyal, no? Ang hirap din nun, no? Na personan grata ka sa sarili mong bansa. No? Pero syempre, di ba, kung di ka rin naman kasi maingat at babaya ka, naging ano ka, ang hirap ipaglaban yung gusto mo ngayon, no? Hirap yata nun, no? Nasa bansa ka, meron kang isang lugar na di ka mapuntahan kasi hindi ka na welcome. At sabi nga, may isang part dito, no? May isang part dito yung sinasabi ni Rosmar, no? Ano po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Never again Coron. Hindi niya sinasadya i-generalize. Okay, yung wordings po niya, never again to. Natin ulit. Sadya na i-generalize po kayo. Sinasadya na i-generalize po kayo. Pinost ko na never again Coron, hindi ko po.
Diba yung sinabi niya, never again Coron. Ang hirap nang isipin yun na hindi yun gine-generalize. Tama? Pero syempre hindi natin po mahatulan si Rosmar at si Rendon, mga content creator tong mga to. Kaya lang, diba, kapag sumasobra, hindi nabigyan ng respeto, maging LGU na po ay maabot na sila sa ganun, eh pangit din po talaga yon. Hindi rin magiging magandang halimbawa maging sa mga vlogger pang iba na hindi magbigay respeto. Dapat may respeto pa rin. Pero kung to be fair, kung titignan po natin ay mayroong sinasabing issue. Gaya nga ng sabi ko po kanina, hindi ko talaga alam yung issue dito eh. Pero ano ba yung issue nila kanina binanggit? We will Ugod sa isang staff ng Coron LGU. Nagalit kasi ang dalawang content creators matapos magbitangang hindi sincere at pang content lang ang kanilang pagtulong sa mga taga-Coron. Okay, madalas po natin napapag-usapan yan, no? Maraming vlogger nagvi-video ng pagtulong sa kapwa at parang nagiging ganoon nga. At meron talaga, hindi natin may pagkakaila. Merong mga pasikat lang, merong ginagamit lang yung content ng pagtulong para kumita rin. Kasi 'di ba, ang gusto ng tao 'yon, lagi natin binabanggit na may natutulungan eh. At ang mga tao naghahanap ng tulong. Kaya dagsa talaga ang mga tao kapag may mga sinasabi na tawang gawa, mga pagtulong sa kapwa, donation, etc. Eh talagang dinudumog po yan ng tao. At ang mahirap po doon ay nagiging pakitang tao na lang. Kaya lang, 'di ba? To be fair, kung titignan po natin, meron sinasabi. Meron sinabi daw sa kanila yung staff ng LGU. If I'm not mistaken, disclaimer. Yun po yung nakita ko, naririnig ko lang dito. O tama man pagkaunawa ko, no? Play nga natin ulit. Lang ang kanilang pagtulong sa mga magbitangang hindi sincere at pang content lang ang kanilang pagtulong sa mga taga-Coron. Okay, meron din naman kasing parte doon na hindi mo rin naman ikakatuwa, lalo kung nakakaapekto sa imahe o larawan mo bilang tao na ikaw ay nagpapakitang tao lang, plastic ka, diba? Medyo ibang medyo personal na yun. At baka sa paanong paraan man yun ginawa, baka hindi nila na-take sa level ng kanila, antas ng kanilang kaisipan yung ginawa ng tao. So sumugod sila at nagalit sila. At syempre bilang pagbibigay ng importansya maging ng mayor, tama, no, mayor dito kanina may pinakita sa kanilang mga LGU staffs, etc. ay pare-pareha merong sinasabi na bagay. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong magiging pagtimbang mo dito, no? Para sa akin, kung titignan ko po ito, parang hindi naman to basta content lang, no? Hindi to kinontent lang. At tingin ko tong viral video na to hindi purpose gawing content. Baka hindi nga sila yung nag-upload talaga, no? Kasi usually nilalagay yan dito, diba? Kung sino uploader, so nakalagay lang viral video. So, siguro para kuhaan kung ano yung sitwasyon na nangyari. So alisin na po natin siguro muna for the meantime. Pagpalagay natin na hindi nga content itong pangyayari na to. So usually, diba, mga away-away, ganyan ang mga content ni Rendon, lalo na si Rendon, no? Nakakilala na dun yan. Pero si Rosmar, hindi naman siya ganun. May part lang, may pangyayari lang na napapatulan niya yung mga basher niya. Pero hindi naman ganun si Rosmar, diba? Gusto nga rin siya ng mga tao. Si Rendon, medyo maraming naiirita dyan, diba? Pero to be fair, sa video na ito, mukhang hindi ito content lang, no? Talagang reaction nila yan towards dun sa sinabi sa kanila ang isang taga LGU. So I do believe na meron silang parehong sentimiento, no? Dapat tignan, dapat bigyan ng pagkakataong unawain. Hindi to gaya nung pambabastos nung isang LGBT ba yun, no? Na ginawang kalokohan, no? Pinagtripan yung paniniwala ng mga Katoliko. O naaalala po niyo iyon, no? Si Pura Luca. Alam ko naging rin yun eh. Naging persona non grata rin yun. And mas tingin ko nga mas pa yun. Mas akma pa doon yun sa ginawa yun. Kasi pangbabastos literal. Dito baka bugso ng damdamin nila, galit nila. Yun yung nagawa nila. Para sa akin, pwedeng bigyan ng pagkakataon na hindi maging ganoon. Magkaroon ng patawaran. Kasi
medyo unfair dito eh. Kasi sila lang yung na-videohan. At yung inire-react nila, hindi pinakita kung paano ba, bakit ba sila nagalit. Ano bang dahilan ng kanilang commotion dito. So wala yung root, wala yung ugat. Pag wala yung ugat, bakit ka lalaktaw dun sa puno? Diba? Ito puno na to eh. Napuno na sila. O parang merong other side of story. Merong kwento unrevealed. Diba? Kailangan mong pasukin yung ilalim yung kwento. Saka ka mag-isip. Pero nasa pagtingin din yan ng tao dito eh. Para sa akin, enough naman tong video na ito sa mga sinasabi nila mag-isa balita. Kung bakit daw nagalit, kung ano nangyari, humingi naman sila ng tawad, nasa iyo yun. Nasa tao yun. At para sa akin, mahalaga bigyan ng importansya, respeto ang mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil hindi naman lahat sila kawatan, 'di ba? Kasi isip ng iba lahat, kawatan na lahat. Lahat kaibigan na ng China. Hindi lahat. Meron pong mga parang nagiging traitor pero hindi po lahat ng LGU, hindi lahat ng taga-government ganun. So, bigyan pa rin ng respeto sila, lalo na yung mga nagtatrabaho ng maayos at hindi po lahat din ng bagay na gagawin din naman ng isang tao ay yun na yun. Nagkamali silang minsan na hindi na magbabago. So, nakikita naman din yan kung magbabago sila talaga. Siguro pwedeng ituloy yun, yung gagawin sa kanila. Kung hindi sila magbabago, mamatyagan talaga. No? Pero, masyadong personal na rin na pag-usapan yan, talagang dapat sila yung mag-usap tong dalawang panig at saka magkaroon ng patas na direksyon yung kanilang mga desisyon. So ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya sa susunod na video.